Martial Peak, Kabanata 5973. Talagang masigla. Malinaw na ito ang intensyon ni Zhang Ruoxi. Ang isang small stone race na may mababang katalinuhan ay hindi kikilos sa kanilang sarili. Maraming mga masters ng human race ang labis na natuwa. Pagkatapos ng ilang buwan ng pakikipaglaban, ang human race ay halos walang oras para magpahinga at muling ayusin ang kanilang mga puwersa. Ang bawat isa sa kanilang mga hukbo ay halos umabot na sa kanilang limitasyon, at maging ang mga 9th grade master ay wala pa sa kanilang pinakamataas. Kung hindi dahil dito, hindi maiisip ni Mi Jinglan na umatras. Walang inaasahan na sa ganoong matinding larangan ng digmaan, magkakaroon ng isang mapayapang lugar para sa human race upang magpahinga at magpagaling. Bagamat ang ganitong uri ng pahinga at pagpapagaling ay tiyak na hindi magtatagal, sa ganitong uri ng sitwasyon, anumang halaga ng oras ng pahinga ay lubhang mahalaga. Sa makatuwid, matapos mapagtanto ang mga intensyon ng small stone race, ang iba't ibang hukbo ng human race ay hindi nagatubili na umatras patungo sa void corridor. Ang bukas na puwang ay muling napunan ng makapal na hukbo ng small stone race. Sa pagtingin sa paligid sa mga figure ng small stone race na pumuno sa kalangitan, ang mga sundalo ng human race ay hindi napigil ang makaramdam ng seguridad, sa wakas ay nakaka-relax ang kanilang mga tensyon na nerbiyos. Ang isang malaking bilang ng mga spirit pill at mga gamot ay ipinamahagi kasama ng iba't ibang mga materyales sa labanan. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpigil ang human race, naubos na ang lahat ng naipon nilang lakas, dahil ito na ang huling labanan ng human race. Ang labanang ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng kanilang lahi. Kung manalo sila, sila pa rin ang mga Panginoon ng mundong ito, ngunit kung matatalo sila, walang human race sa mundong ito. Sa oras na ito, ano ang punto ng pag-iingat ng mga supply? Naturally, ito ay pinakamahusay na upang ibalik ang lakas ng hukbo at maghanda para sa huling labanan. Ang hukbo ng small stone race ay patuloy na lumabas mula sa void corridor, na dumami ang bilang. Matapos makaranas ng napakalaking pagkawala ngayon lang, ang natitirang hukbo ng Black Ink Clan ay hindi na nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Tinitigan ng mga master ng Black Ink Clan ang small stone race, lahat sila ay nakakaramdam ng pananakit ng ulo. Bukod dito, ang kailangan nilang harapin ngayon ay hindi lang ang human race at small stone race alliance. Sa larangan ng digmaan kung saan naglalaban sina Ada at Aer, 8 9th grade small stone race master ang biglang sumali sa away. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay naging sanhi ng pagkataranta ng mga Royal Lord na kumukubkob sa dalawang giant spirit gods. Sa paglitaw ng 8 mga small stone race master, ang babaeng lahi ng tao ay malamang na hindi malayo. Hanggang sa sandaling ito na natuklasan ng mga master ng Black Ink Clan sa kanilang katakutan na ang lahat ng Royal Lords na lumahok sa pagkubkob kay Zhang Ruoxi ay bumagsak. Naging sanhi ito ng panginginig ng lahat ng Royal Lords. Kailangang malaman ng isa na ito ang magkasanib na pag-atake ng ilang dosenang Royal Lords, ngunit ang napakalakas na puwersa ay talagang napatay sa napakaikling panahon. Ang bilang ng mga Royal Lord na kumukubkob kay Ada at Aer ay hindi malayo sa bilang ng mga Royal Lords na kumubkob kay Zhang Ruoxi. Ang mga Royal Lord na iyon ay napatay na lahat, kaya malamang na sila na ang susunod. Bilang resulta, matapos maramdaman ang aura ni Zhang Ruoxi na mabilis na lumalapit mula sa malayo, maraming Royal Lords ang tumalikod kay Ada at Aer at nagmamadaling pumunta sa puwang sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Sa kanilang pinagsama-samang lakas, agad nilang sinira ang defensive line na nabuo ng hukbo ng small stone race at bumulusok sa Grand Restricted 10 nang hindi man lang lumingon. Noong unang panahon, pinangarap nilang makalaya sa kulungang ito at masakop ang lahat ng kanilang nakikita. Para sa pangarap na ito, naghintay sila ng 1,000,000 taon upang makamit ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang masayang kalooban. Ngayon, napagtanto nila na walang lugar sa mundong ito na mas ligtas kaysa sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Kung wala ang Supreme Master, walang makakapidyo sa pagpatay sa babaeng ito. Nang walang halos kalahati ng pagsupil ng Royal Lords, at sa tulong ng 8 9th grade small stone race masters, ang sitwasyon ay agad na nabaligtad. Inabot ni Ada at sinunggaban ang isang Royal Lord na nagsisikap na tumakas, umaatungal na galit habang tinutulak niya ang Royal Lord sa kanyang bibig. Kahit anong hirap ng Royal Lord, hindi niya maigalaw ang kanyang kamay. Matapos itong ipadala sa bangin, kumagat si Ada. Parang kumagat ng surot, bumulwak ang dugo ng tinta mula sa kanyang bibig at agad na napatay ang aura ng Royal Lord. Umiling siya at naglabas ng galit. Bilang isang makapangyarihang giant spirit god, siya ay talagang kinubkob ng Royal Lords, na naging dahilan upang siya ay nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan.
Si Aer ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Ang bawat isa sa kanyang mga suntok at sipa ay simple, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nagbasag ng kawalan at napigilan ang mga Royal Lord na makatakas. Ang mga pakpak sa likod ni Zhang Ruoxi ay pumapalpak habang lumilipad siya sa larangan ng digmaan, isang mahabang trail ng puting liwanag ang sumusunod sa kanya. Hindi niya pinansin ang larangan ng digmaan kung saan matatagpuan ang Giant Spirit God, sa halip ay direktang dumaan sa puwang sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Sa loob ng Grand Restriction, marami pang Royal Lords ang nagmamasid sa sitwasyon sa larangan ng digmaan, kabilang ang mga nakatakas. Akala nila ay ligtas ang Grand Restriction. Gayunpaman, sumunod ang sakuna. Ang puwang ay agad na napuno ng kaguluhan ng sunod-sunod na pinatay ang Royal Lord habang umalangaw-ngaw ang kaawa-awang mga hiyawan. Napapaligiran ng hukbo ng small stone ray sa gitna ng Void Corridor, hindi mabilang na mga master ang nakamasid sa nakakagulat na eksenang ito ng may pagkamangha at pagtataka. Hindi pa sila nakakaramdam ng ganito kay ganhawa at kawalang bahala noon. Gaano karahas? Tahimik na pinunasan ni Uyang Lai ang pawis sa kanyang noo habang pinipino niya ang nakapagpapagaling na epekto ng Spirit Pill. Hindi rin niya inaasahan na si Zhang Ruoxi ay talagang sisingilan sa Grand Restriction, ito ay sadyang nakakagulat. Kailangang malaman ng isa na ito ang tahanan ng Black Ink Clan, at sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga master ng Black Ink Clan ang natipon doon. Ilang beses na niyang nakilala si Zhang Ruoxi at alam niyang pamilyar ang babaeng ito kay Yang Kai, ngunit hindi niya alam na ang babaeng ito ay napakaganda. Ang lalo niyang ikinakuryos ay kung saan nanggaling ang nakakapanghinang lupa ng babaeng ito. Ang ganitong uri ng lakas ay nalampasan na ng isang Giant Spirit God. Sa pasukan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang isang malaking bilang ng mga figure ay nakatayo pa rin, at marami sa mga reinforcement ng Black Ink Clan ay lumitaw din upang palakasin ang larangan ng digmaan. Gayunpaman, pagkatapos sumugod si Zhang Ruoxi at sinimulan silang patayin tulad ng paghiwa ng mga gulay, ang agwat sa pagitan nila ay ganap na nawasak, at lahat ng mga figure ay nawala, kasama ang mga reinforcement ng Black Ink Clan. Makalipas ang isang oras ay may lumabas na figure mula sa puwang. Ang mga pakpak sa kanyang likod ay kasing kinis pa rin ng Jade, na nakakasilaw sa lahat ng nakakita nito. Babae. Dapat magpakita ka man lang ng konsiderasyon sa mga matatanda. Ang boses ni Wukong ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Ruoxi, tila walang magawa. Kinokontrol niya ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction at pinagsama ang kanyang katawan at isip dito. Sa bawat oras na mapunit ang Grand Restriction, dumaranas siya ng isang tiyak na antas ng backlash. Karamihan sa mga nakaraang pagpunit ay ginawa sa sarili niyang pagkukusa, kaya medyo na-control pa niya ito. Gayunpaman, biglang sumugod si Zhang Ruoxi. Ilang beses nang napunit ang puwang ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Bagamat maaari nitong payagan ang isang Royal Lord Master na dumaan, hindi pa rin ito sapat para sa lakas ni Zhang Ruoxi. Nang makita niyang sumugod si Zhang Ruoxi ngayon, halos mapasigaw si Wukong sa alarma. Mula sa kanyang pananaw, ito ay isang walang kapantay na puwersa na humahampas sa kanya. Bagamat ginamit niya ang kanyang pinakamabilis na bilis para palawakin ang gap ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, na-overwhelm pa rin siya ni Zhang Ruoxi. Pakiramdam niya ay hinihiwa ang buong katawan niya. Saka lang siya nagreklamo. Ngumiti si Zhang Ruoxi at naunawaan ang kahulugan ni Wukong, humihingi ng paumanhin. Senior, patawarin mo sana ang kawalang ingat ng junior na ito. Makapangyarihan, maganda sa pandinig, at maamo ang ugali, ano pa ang masasabi ni Wukong? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang tanging nasabi niya. Napakahusay na trabaho. Ang iba ay hindi makita kung ano ang nangyayari sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit naramdaman niya ito. Isang oras pagkatapos sumugod si Zhang Ruoxi sa Grand Restriction, mahigit 30 Royal Lord Aura ang nawasak, at ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan na napatay ay hindi na mabilang. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay hindi angkop para sa mahabang labanan, hindi sana mabilis na mauubos si Zhang Ruoxi. Malamang na kailangan niyang patayin ang lahat ng miyembro ng Black Ink Clan sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction Great Forbidden Zone bago magpakita ng sarili. Sobra akong pinupuri ni Senior, ginagawa lang ng Junior na ito ang kanyang tungkulin. Tumangala siya sa langit. Sa loob ng isang oras na pagkawala niya, ang larangan ng digmaan ay sumailalim sa ilang mga pagbabago. Ang pinakahalata, nalibrara na ni Naada at Aer ang kanilang mga kamay. Ang dalawang Giant Spirit Gods ay kinubkob ng 12-12 ng Royal Lords at hindi nakatakas, ngunit dahil sa pagpigil ni Zhang Ruoxi,
halos kalahati ng Royal Lords ay tumakas pabalik sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Paano magiging laban ang natitirang kalahati para sa 2 Giant Spirit Gods at 8 9th Grade Smallstone Race Masters? Hindi nagtagal, lahat sila ay pinatay. Kasabay nito, ang hukbo ng Smallstone Race na nagbabantay sa Void Corridor ay nagsimulang kumilos. Bago ito, palagi nilang sinusunod ang prinsipyo ng pagbabantay sa daanan at pinoprotektahan ng mahigpit ang nakapalibot na kawalan na maaari pa nilang magbigay ng espasyo para sa pagod na hukbo ng human race. Ngunit sa paglipas ng panahon, mas maraming sundalong Smallstone Race ang lumabas mula sa tunnel. Ngayon, mayroong higit sa 100 milyon sa kanila, ngunit ang bilang ng mga Smallstone Race cultivator na bumuhos mula sa lagusan ay walang katapusan. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga hukbo ng Smallstone Race ang natipon sa dulo ng tunnel. Ang hukbo ng Smallstone Race ay mas malaki na kaysa sa hukbo ng Black Ink Clan. Dahil dito, desidido silang naglunsad ng kanilang mga pag-atake, nagpadala ng mga hukbo ng Smallstone Race na parang ahas patungo sa hukbo ng Black Ink Clan, dala ang walang katapusang pagpatay. Muling sumiklab ang labanan, ngunit nabaliktad na ang takbo ng labanan. Sa maikling yugtong ito, ang Smallstone Race ay nakakuha ng sapat na puwersa upang harapin ang Black Ink Clan. Sa kasalukuyang sitwasyon, marami sa mga master ng Black Ink Clan ang bumagsak. Bagamat kakaunti lamang ang kanilang mga tropa, sila ay talagang malakas sa labas ngunit mahina sa loob. Ang pinakamatalinong pagpipilian ay natural na umatras sa madiskarteng paraan upang mag-follow up. Gayunpaman, maliban sa pagbabalik sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, saan maaaring umatras ang Black Ink Clan. Ang walang laman sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay ang kanilang pugad, ang kanilang pundasyon. Maaari silang makatakas, ngunit hindi magagawa ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Kung gusto nilang umatras sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kailangan nilang lampasan ang blockade ng hukbo ng Smallstone Race. Kaya't, nang walang ibang pagpipilian, ang hukbo ng Black Ink Clan ay maaari lamang maghanda ng kanilang mga sarili at makisali sa isang matinding labanan sa Smallstone Race sa kawalan. Kung tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpatay sa Smallstone Race, walang pakialam ang Black Ink Clan. Nang lumitaw si Zhang Ruoxi, ang dalawang hukbo ay kanina pa naglalaban. Ang Smallstone Race ay natalo, ngunit mas malaki ang pagkatalo ng Black Ink Clan. Hindi ito maaaring makatulong. Kung ikukumpara sa Black Ink Clan, kahit na ang Smallstone Race ay walang gaanong powerhouse, mayroon silang 2 Giant Spirit Gods at 8 9th Grade Smallstone Race Masters. Sa wala pang oras na insenso, ang hukbo ng Black Ink Clan ay ganap na natalo, at ang 2 Giant Spirit Gods ay nagkatay sa kanilang paraan sa pamamagitan ng pagbuo ng labanan ng Black Ink Clan, na nag-iwan ng madugong eksena. Ang 8 9th Grade Smallstone Race ay pareho, at maging ang mga nakaligtas na Royal Lords ay nahirapang magtagal laban sa kanila. Sa kabilang banda, bilang human race na nagsimula sa mahusay na labanan na ito, sa ilalim ng proteksyon ng hukbo ng Smallstone Race, sila ay nakapagpahinga ng mapayapa. Nagdulot ito ng magkahalong damdamin ni Mi Jinglen at ng isang grupo ng mga 9th Grade Master. Marshall Peak, Kabanata 5974. Mahabang paglalakbay. Sa mahigpit na pagsasalita, ang pangalawang ekspedisyon na ito ay nasa ilalim ng saligan na ang human race ay hindi ganap na handa. Ang ganitong uri ng paghahanda ay hindi batay sa kaisipan ng isang tao, sa halip ay ang akumulasyon ng lakas ng isang tao. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, makikita na kung wala ang biglaang paglitaw ni Zhang Ruoxi at ang suporta ng hukbo ng Smallstone Race, ang human race ay mawawala na sa ekspedisyong ito. Ayon sa kanyang orihinal na plano, naghahanda na si Mi Jinglen na bawiin ang kanyang hukbo at hintayin ang pagbabalik ni Yang Kai upang pamunuan ang natitirang human race sa malayong bagong mundo. Sa sandaling umatras ang natitirang hukbo ng human race, ang mundong ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Black Ink Clan. Dahil ba ang human race ay hindi nagtrabaho ng husto? Dahil ba hindi sapat ang pabor ng tadhana ng mundo sa human race? Alinman. Kapag ang isang lahi ay nasa isang krisis sa buhay o kamatayan, maaari silang sumabog na may malaking potensyal. Sa loob lamang ng ilang libong taon, ang human race ay umunlad mula sa kanilang mahirap na sitwasyon noon hanggang sa kasalukuyang kalagayan nito. Ang mabawi ang 3,000 mundo at ang Northern Pass ay ang limitasyon na. Kung ang human race ay hindi nagsumikap ng husto, wala silang pundasyon na mayroon sila ngayon. Kung ang tadhana ng mundo ay hindi pumabor sa human race, wala silang ilang heaven-opening realm cradles. Gayunpaman, sa harap ng isang colossus tulad ng Black Ink Clan, lakas pa rin ang nagpapasya.
Ang oras na natitira para sa human race ay masyadong maikli. Inihanda man ang human race o hindi, ang ekspedisyong ito ay hindi maiiwasan. Dahil malapit nang magising si Black Ink. Sa ganoong sitwasyon, ang pagkukusa sa pag-atake ay palaging mas mahusay kaysa sa pagtatanggol ng pasibo. Matapos ang lahat ng mga taong ito ng malalaking labanan, sa ilalim ng binyag ng apoy ng digmaan, ang iba't ibang hukbo ng human race ay matagal nang nagkakaisa, ngunit hindi pa rin ito sapat. Nagpatuloy ang labanan. Pagkatapos ng maikling pagsasaalang-alang, sumuko si Mijinglan sa ideyang suportahan ang Small Stone Race, dahil hindi pa tapos ang labanan sa harap nila. Sa lakas ng puwersa ng Small Stone Race, ito ay sapat na upang labanan ito. Pagkatapos ng labanang ito, magkakaroon ng mas mapanganib na labanan na naghihintay para sa hukbo ng human race. Kinailangan ng kasalukuyang hukbo ng human race na pangalagaan ang kanilang lakas para sa sandaling ito. Sa larangan ng digmaan, ang isang nakasisilaw na liwanag ng paglilinis ay patuloy na sumisikat, pinupuno ang malawak na kawalan. Sa ilalim ng naglilinis na liwanag na ito, hindi lamang nagkalat ang Black Ink strength, ngunit maging ang hukbo ng Black Ink clan na nababalot sa liwanag na ito ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang masama para sa Black Ink clan. Wala ng mga reinforcement sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, at kahit ang Royal Lords ay hindi nang ahas na lumapit sa gap para mag-imbestiga, sa takot na makita sila ni Zhang Ruoxi at mapatay sila. Sa kabilang banda, sa panig ng Small Stone Race, mayroon pa ring tuloy-tuloy na daloy ng mga reinforcement na lumalabas mula sa Void Corridor at pumapasok sa larangan ng digmaan. Kahit na ang Black Ink clan ay mayroon pa ring 10 milyong tropa ang natitira, matapos ang ilang Royal Lords at Pseudo-Royal Lords ay pinatay ng 8 9th grade Small Stone Race, mahirap para sa kanila na bumuo ng anumang epektibong paglaban. Ang 2 Giant Spirit Gods ay nagrampa, at ang 8 9th grade Small Stone Race Masters ay tila hindi rin mapigilan. Isa-isang nagsimulang palibutan sila ng hukbo ng Small Stone Race. Ang pagkubkob ay patuloy na lumiit, at sa bawat sandali, ang malaking halaga ng sigla ng Black Ink clan ay mawawala. Hindi magtatagal bago lipulin ng hukbo ng Small Stone Race ang hukbo ng Black Ink clan na nakakalat sa labas ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Sa ika-2306 na mundo, kung saan matatagpuan ang Black Ink Source, isang mahusay na labanan ang nagaganap din. Ang anino ni Mo ay nag-iisang hamarang sa maraming Black Ink disciples ng mundong ito, na nagpapahintulot kay Yang Kai na ligtas na masil itong bakas ng Black Ink Source. Nang ma-activate ang Profound Gate, bumukas ang gate, at lumabas ang Black Ink Source. Sa bawat oras na ito ay natatatakan, ang Black Ink Source ay tila hinihila patungo sa bitik ng ilang mahiwagang puwersa. Maraming beses nang nakaranas si Yang Kai ng mga katulad na eksena, kaya hindi na siya nagulat. Ayon kay Mo, ang Profound Gate ay isang pinakamataas na kayamanan na ipinanganak mula sa langit at lupa. Ang unang sinag ng liwanag ng mundo ay ipinanganak sa labas ng gate, at sa likod ng gate ay ang orihinal na kadiliman. Ang liwanag na ito ay sumasagisag sa lahat ng liwanag at kagandahan ng mundong ito at hindi nakatali ng Profound Gate. Matapos itong ipanganak, umalis ito, ngunit hindi madaling makaalis ang kadiliman na ipinanganak sa loob ng Profound Gate. Pagkatapos lamang na maipan ang kadilimang ito sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay nagkaroon ito ng sariling kamalayan. Iyon ang Black Ink. Kaya sa Black Ink, natural na may kapangyarihan ang Profound Gate na selyuhan ito, kaya naman itinago ito ni Mo sa Primordial World. Tanging ang Profound Gate lang ang makakapagsil ng Black Ink Source. Dati, walang nangyaring aksidente sa bawat silang, ngunit nang ipatawag ang Profound Gate at may bumukas, agad na hinayla ang Black Ink Source. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, medyo naiiba ang sitwasyon. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang Black Ink Source ay marahas na nahihirapan, na parang may sariling kamalayan at sinusubukang takasan ang paghila ng Profound Gate. Gayunpaman, sa huli, ito ay bahagi lamang ng Black Ink Source, kaya hindi nito nagawang labanan ang kapangyarihan ng Profound Gate. Nang papasok na ang Black Ink Source sa gate, isang pares ng mga mata ang biglang bumukas mula sa dilim. Ito ay isang pares ng hindi maipaliwanag na mga mata na tila naglalaman ng lahat ng kadiliman sa mundo. Dahil nakatitig sa pares ng mga mata na ito, kahit si Yang Kai ay hindi napigil ang makaramdam ng lamig. Buti na lang, sa isang kisap mata, nawala ang Black Ink Source sa gate, at nawala rin ang panlalamig na sensasyon. Malapit nang maabot ang limitasyon. Biglang naintindihan ni Yang Kai. Sa daan, nalampasan niya ang higit sa 2,000 mundo at matagumpay na nasil ang halos 1,000 piraso ng Black Ink Source. Hinati ni Mo ang Black Ink Source sa 3,000 bahagi at tinatakan ang mga ito sa 3,000 magkakaibang universe world.
Bagamat maraming pasikot-sikot sa daan, matagumpay pa rin niyang nasilyuhan ang mga iyon. Ang halagang ito ay halos 30% ng black ink source, kaya masasabing ito ay isang mahusay na ani. Kung mas maraming black ink source ang selyado, mas malaki ang epekto nito sa black ink. Kahit na ang black ink ay ganap na nagising sa oras na ito, dahil sa kanyang nasirang pinagmulan, ang kanyang lakas ay babagsak ng husto at wala na siya sa kanyang rurok. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Pagkatapos ng lahat, ang black ink ay isang maalamat na Creation Realm Master. Bago siya harapin, walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Kahit na nawala sa kanya ang higit sa 30% ng kanyang source power, ang kanyang natitirang lakas ay hindi isang bagay na kayang labanan ng kasalukuyang human race. Ang bahagyang nagpagan sa kanya ay nanalaman niya ang ilang balita tungkol kay Zhang Ruoxi mula kay Wukong. Ang pangunawa ni Wukong sa labas ng mundo ay hindi masyadong malinaw, kaya hindi lamang nahanap ni Yang Kai ang impormasyong ito na hindi maisip, maging si Wukong mismo ay nahirapang kumpirmahin. Kahit anong mangyari, kailangan niyang bilasin. Bago tuluyang magising ang black ink, kailangan niyang i-seal ang pinakamaraming black ink source niya hanggat maaari, kahit isa pa lang. Senior. Inalis ni Yang Kai ang profound gate, tumalikod, at sumigaw. Nang marinig ito, si Mo, na tumutulong sa kanya na labanan ang hindi mabilang na mga pag-atake ng Black Ink Disciple, ay lumingon sa kanyang tagiliran at itinaas ang kanyang palad, bahagyang hamampes. Kaagad pagkatapos, sa ilalim ng galit na dagandong ng Black Ink Disciple, nag-transform si Yang Kai sa isang guhit ng liwanag at bumaril sa kalangitan. Sa Primordial World, lumalala ang sakit ni Little 11. Ang maliit niyang katawan ay minsan kasing lamig ng yelo at minsan kasing init ng magma. Noong una, napanatili pa rin niya ang kanyang kamalayan, ngunit ngayon, karamihan sa kanyang oras ay ginugol sa mahimbing na pagtulog, ang dami ng oras na maaari niyang panatilihin ang kanyang kamalayan ay nagiging mas maikli. Habang siya ay mahimbing na natutulog, ang kanyang mga bangungot ay patuloy na dumarating, dahilan upang siya ay manginig sa takot. Nanatili si Mo sa tabi niya at inalagaan siyang mabuti. Nang magising siya isang araw, iminulat ni Little 11 ang kanyang mga mata at nakita si Mo na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, marahan siyang hinahawakan. Tila napansin ang paggalaw, ibinaba ni Mo ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo. Matagal-tagal na rin mula noong siya ay nakapagpahinga ng mabuti. Ikaw ay gising. Tanong ni Mo na paus ang boses. Sa pagtingin sa mga daluyan ng dugo sa mga mata ni Mo, ang puso ni Little 11 ay napuno ng pait habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Paglingon niya, pinunasan niya ng kamay ang gilid ng mata niya at bahagyang tumanggo. Inilagay ni Mo ang kanyang kamay sa noo ni Little 11 at maingat na pinakiramdaman ito saglit bago masayang nagtanong. Bumaba na ang lagnat mo, ano ang nararamdaman mo ngayon? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Little 11. Mas maganda. Ngumiti si Mo at binawi ang kanyang kamay. Mabuti yan, dapat ay maayos kapag katapos ng mahimbing na pagtulog. Sabi ni Little 11. Sixth sister, ayaw kong matulog. Sapat na ang tulog niya. Kung gayon ano ang gusto mong gawin? Gusto ko ng lugaw. Ang dalawang magkapatid, na hindi magkadugo, ay nanirahan sa gilid ng mataong lungsod na ito. Maraming masasarap na pagkain ang niluto ni Mo para sa Little 11, ngunit sa sandaling ito, ang pinakagusto niyang kainin ay ang sinigang na puting kanin na niluto ng kanyang sixth sister. Ito ang unang pagkain na nakain niya pagkagising sa mundong ito. Mabuti. Itinaas ni Mo ang kanyang kamay at magiliw na pinisil ang kanyang ilong bago tumayo. Hintayin mo ako sandali. Nanatiling tahimik si Little 11. Mabilis na naluto ang lugaw. Dinala ni Mo ang clay pot at maghahain na sana ng bowl kay Little 11 nang makita niya si Little 11 na bumaba sa kama, umupo sa table, at inilagay ang clay pot sa harap niya. Hindi napigilan ni Mo na matawa. Gusto mong kumain ng marami. Mag-ingat na huwag sumabog ang iyong tiyan. Galit na sumigaw si Little 11. Gusto kong kainin ito, ano ang kinalaman nito sa iyo? Walang magawang sagot ni Mo. Sige, hahayaan kitang kainin lahat. Kung hindi mo sila kayang tapusin, sasampalin kita. Hindi napigilan ni Little 11 na higpitin ang kanyang puwet habang namumula. Hindi na ako bata, huwag mo akong paluan ng ganoon kadali. Nang matapos siyang magsalita, itinaas ni Mo ang kanyang kamay at idiniin ang kanyang ilong pataas, dahilan upang lumitaw ang hugis ng ilong ng baboy sa mukha ni Little 11. Galit na umiling si Little 11 at sumangot. Ikaw ang bata, laging naglalaro ng mga bagay na parang bata. Tinakpan ni Mo ang bibig niya at ngumiti, hindi na siya tinutokso habang iniaabot ang kahoy na katsarang dala niya.
Kinuha ni Little Eleven ang isang kahoy na kutsara, hinawakan ang palayok, at sinimulang kainin ang sinigang. Tahimik na nakaupo si Mo sa gilid at tumingin sa kanya, paminsan-minsan ay nagsasabi. Kumain ng dahan-dahan, mag-ingat na huwag masunog ang iyong dila, walang aagaw nito sa iyo. Paminsan-minsan, pinupunasan niya ang bibig nito. Habang kumakain ng lugaw si Little Eleven, napakataas ng temperatura ng bagong luto na puting lugaw, napakainit kaya hindi napigilan ni Little Eleven ang paglanghap at paghinga. Pulang-pula ang kanyang maliit na mukha at umaangat ang singaw mula sa kanyang ulo. Makalipas ang halos kalahating oras na pag-inom ng isang kaldero ng lugaw, sa wakas ay natapos na rin niya ito. Ang ilalim ng palayok ay nasimot na malinis, na wala ni isang patak ng sopas. Laming-galing si Mo sa paligid at tinukso. Kung kakain ka ng ganito sa bawat oras, ililigtas ko ang sarili ko sa hirap sa paghuhugas ng pinggan. Hinimas-himas ni Little Eleven ang kanyang bilog na tiyan at ginawaran siya ng nakakatawang mukha. Kung ganoon ay magiging tamad kang babae, mag-ingat ka na hindi ka magpakasal sa hinaharap. Itinaas ni Mo ang kanyang kamay at kinatok siya sa ulo. Kung ikakasal ako o hindi ay wala sa iyo. Inilagay ni Little Eleven ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at sinabi sa isang naaagrabyado na tono. Sinaktan mo na naman ako, pasyente pa rin ako. Itinaas ni Mo ang kanyang kamay at kakatok na sana muli, ngunit sa huli, marahan niyang tinapik ang ulo nito. Ibinaba ni Little Eleven ang kanyang ulo. Naging tahimik ang kapaligiran. Marshall Peak, Kabanata 5975. Hello, sa wakas nagkita na tayo. Sa loob ng isang simpleng bahay sa gilid ng Don City, magkaharap ang magkapatid na nakaupo. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita si Little Eleven. Sixth sister. Kung meron man. Pag-usapan natin ito pagkatapos kong maghugas. Ngumiti si Mo, kinuha ang palayok at lumabas. Pagtingin sa kanyang likuran, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Little Eleven, bakas sa kanyang maliit na mukha ang kalungkutan. Ang mga alaala mula sa nakaraan ay nagsimulang gamulong. Sa walang katapusang kadiliman, wala ni isang bakas ng liwanag. Sa kadiliman, nagsimulang lumitaw ang isang tipak ng kamalayan. Sa una, ang kamalayan na ito ay nagulo at walang kumpletong katawan. Isang instinct lang ang dumaloy sa walang katapusang kadiliman na ito. Pagkaraan ng hindi malamang yugto ng panahon, unti-unting naging buo ang kanyang kamalayan, at habang nagiging buo ang kanyang kamalayan, unti-unti niyang nababatid ang kanyang sitwasyon. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang kakaibang lugar. Walang laman ang lugar na ito, at ang pagdaan ng hindi mabilang na mga taon ay nagparamdam sa kanya ng kalungkutan. Siya ay nagsimulang malay na maghanap ng isang paraan upang makaalis sa lugar na ito na nakakulong sa kanya. Ni hindi niya alam kung bakit gusto niyang umalis sa lugar na ito, lahat ng iniisip at kilos niya ay likas. Siya ay naglagay ng maraming pagsisikap, ngunit walang resulta. Matapos ang mahabang paghihirap, sa wakas ay nakahanap na siya ng paraan para lisanin ang lugar na ito. Gayunpaman, nakaharang sa kanyang daraanan ang isang pintong mahigpit na nakasarang. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para pabagsakin ang pinto, sinubukang buksan ito, ngunit tila may kung anong kapangyarihan ang kakaibang pinto na pumipigil sa kanya. Kahit anong pilit niya ay hindi niya ito matitinag. Taon-taon, araw-araw, unti-unti siyang nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Naunawaan niya na imposibleng buksan ang pintong ito gamit ang sarili niyang lakas. Ang kawalan ng pag-asa ay hindi kailanman lumitaw ng walang dahilan. Kapag nasira ang pag-asa, lilito ang kawalan ng pag-asa. Nabuhay siya sa malungkot na mundong ito ng kadiliman sa hindi mabilang na mga taon, hindi alam kung ano ang kawalan ng pag-asa, ngunit pagkatapos niyang matagpuan ang pintong iyon, nagsimulang lumago ang pag-asa. Ang kanyang hindi mabilang na mga taon ng pagsusumikap ay nauwi sa wala, at nang sa wakas ay nagpasya siyang sumuko, nakaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang panlulumo. Marahil ay nakatadhana na siyang mabuhay sa madilim na mundong ito magpakailanman, naisip niya. Hanggang isang araw, habang natutulog siya sa likod ng pinto, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Bago iyon, hindi pa niya alam na may tinatawag na tunog sa mundong ito. Dahil kung saan siya nakatira, hindi lang walang liwanag, wala man lang bahid ng tunog, kumpleto at lubos na katahimikan. Nagising siya mula sa kanyang pagkakatulog at pinakinggan ang magandang boses. Sa pagkakataong iyon, hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng boses na iyon. Maya-maya lang ay napagtanto niya na ang kumatok sa pinto noon ay malakas na nagtatanong. May tao ba sa bahay? Kamusta? May tao ba sa bahay? Ang abo ng kawalan ng pag-asa na nagpahirap sa kanya sa hindi mabilang na mga taon ay muling nagpasiklab ng isang kislap ng pag-asa.
Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang lumikha ng isang malaking kaguluhan sa likod ng pinto, umaasang may padala ito sa labas. Napansin siguro ito ng taong nasa labas ng pinto at masayang sinabi. Ah, may bahay, pwede mo bang buksan ang pinto? Paano niya nabuksan ang pinto? Kung kaya niya, matagal na niya itong binuksan. Sa oras na iyon, hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng kabilang partido. Maaari lamang siyang magpatuloy sa paglikha ng ilang uri ng kaguluhan upang ipakita ang kanyang pag-iral, lihim na nagdarasal na huwag umalis ang may-ari ng boses na ito. Siya ay nag-iisa sa hindi mabilang na taon. Kahit na hindi siya makaalis sa patay na mundong ito, hanggat hindi nawawala ang boses sa labas ng pinto, tahimik lang siyang nakikinig. Hindi ka ba makalabas? Tanong ulit ng nasa labas ng pinto na tila may nahulaan. Ang tanging tugon ay isang serye ng mapurol na katok. Naiintindihan ko, nakulong ka. Biglang naunawaan ng taong nasa labas ng pinto. Nakakaawa. Tutulungan kita. Kaagad pagkatapos, naramdaman niyang nagsimulang yumanig ang pintong hindi niya matitinag. Nagulat siya, ngunit sa parehong oras, napuno siya ng pag-asa. Gayunpaman, sa huli, hindi bumukas ang pinto. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling nagsalita ang kaaya-ayang boses sa labas ng pinto. Ang pintong ito ay tila isang world treasure. Sa lakas ko ngayon, hindi ko mabuksan, pero pakiramdam ko kapag medyo tumaas na ang lakas ko, ayos na. Pwede bang maghintay ka muna sa loob? Maglilinang ako sandali at babalik para hanapin ka. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng kabilang partido, kaya lang nang matapos magsalita ang nasa labas ng pinto ay mabilis silang umalis. Muling nasira ang kanyang pag-asa habang patuloy siyang lumubog sa nakamamatay na tahimik na mundong ito. Bumalot sa kanya ang walang katapusang kawalan ng pag-asa at pinalakas siya. Hanggang sa makalipas ang maraming taon nang muling lumitaw ang boses na iyon ay tuwang-tuwa siya at agad na nag-ingay sa likod ng pinto. Oo nga naman, may naramdaman ang boses na minsang kumausap sa kanya at kinausap siya ng matagal bago umalis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na siya nawalan ng pag-asa. Malabo na niyang naiintindihan ang ilan sa mga iniisip ng kabilang partido, kaya kahit sa walang hangganan at patay na mundong ito, napuno pa rin siya ng pag-asa at pag-asa. Naghihintay. Naghihintay. Sa walang katapusang mga taon na sumunod, sa mahabang ilog ng panahon, ang dalawang makapangyarihang pag-iral sa loob at labas ng pinto ay unti-unting naging pamilyar sa isa't isa, na bumubuo ng isang tacit na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa sarili ng kabilang partido, natutunan niya ang wika ng kabilang partido at ngayon ay nakapagsimula ng isang simpleng pag-uusap. Para sa kanya, ito ay isang napakagandang karanasan. Ang mundo ng kadiliman na kinaroroonan niya ay hindi na masyadong tahimik, dahil sa kadilimang ito, may pusong puno ng pag-asa. Malinaw niyang naalala nang dumating ang mga tao sa labas ng pinto sa ikapitong pagkakataon at sinubukan siyang pakawalan, ngunit nabigo at nauwi sa pakikipag-usap sa isa't isa. Na-cultivate ko na hanggang sa rurok ng 9th grade, bakit hindi ko mabuksan itong pinto? Nakakainis. Napuot. Inulit niya, hindi nalulumbay, sa halip ay nakaramdam siya ng saya. Para sa kanya, ang kanyang pinakamalaking hiling ay hindi buksan ang pinto at lisanin ang lugar na ito, ngunit ang magkaroon ng isang tao sa labas upang samahan siya at makipag-usap sa kanya ay sapat na upang masiyahan siya. Sa tuwing maririnig niya itong magsalita, masaya siyang umiikot sa likod ng pinto. Kailangan kong mag-isip ng paraan, ngunit ang 9th grade ay ang limitasyon na ng Heaven Opening Realm, paano ako makakalagpas? Medyo nag-aalala ang nasa labas ng pinto. Tungkol sa ganitong uri ng bagay, wala siyang maitutulong, kahit na hindi alam kung ano ang 9th grade Heaven Opening Realm. Hindi ito magagawa, kailangan kong umalis. Ang kasalukuyang sitwasyon ng human race ay hindi masyadong maganda, ang ancient monsters ay hindi madaling harapin. Ngunit huwag mag-alala, wala sa kanila ang kasing lakas ko. Kapag naging matatag na ang sitwasyon, hahanapin ulit kita. Marahil sa oras na iyon, mabubuksan ko na ang pintong ito at palayain ka. Sa pakikinig sa mga salita ng kabilang partido, alam niyang malapit nang aalis muli ang kabilang partido, kaya kahit labis siyang nag-aatubili ay hindi niya ito mapigilan. Sa huli, masasabi lang niya sa kabilang partido. Mag-ingat. Ingat ka, sige. Masayang sagot ng nasa labas ng pinto. Ang huling paghihintay ay hindi kapani-paniwalang mahaba, tila mas matagal kaysa dati. Kanina pa siya nakabantay sa pintuan, paminsan-minsan ay gumagawa ng ingay, natatakot na hindi mapansin ng taong ito ang kanyang presensya. Sa huli, dumating ang taong iyon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mundong ito ay kamanghamanghang. Mayroon talagang tinatawag na universe furnace.
Ilang taon na ang nakalipas, bigla itong sumulpot at pinasok ko ito. May napakahabang ilog sa loob, ngunit hindi ko alam kung saan ang pinanggalingan nito o kung saan ito dumadaloy. Tinatawag ko itong Endless River. Ano ang isang malaking mahabang ilog? Tanong niya. Ang malaking mahabang ilog. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw, ngunit kapag lumabas ka, dadalhin kita upang makita ito. Bukod sa napakahabang ilog, mayroon ding mga universe world. Oh, pagkatapos, ginaya ko ang Endless River at nag-condense ng mahabang ilog, pero kung ikukumpara sa Endless River, mas mababa pa rin ito. Gayunpaman, ang aking kasalukuyang lakas ay mas malakas kaysa dati, at mayroon akong malakas na pakiramdam na sa pagkakataong ito ay tiyak na mabubuksan ko na ang pinto. Sinabi pa niya, sa tuwing pumupunta ka rito, pareho ang sinasabi mo, ngunit sa tuwing nabigo ka. Galit na sinabi ng nasa labas ng pinto. Ha, natuto ka talaga kung paano itulak ang mga tao, galit ako. Hindi ko ginawa, hindi ko. Humingi siya ng paumanhin sa takot. Humalaklak ang taong nasa labas ng pinto, at ang halakhak ay tila mas kaaya-aya kaysa dati. Nagsinungaling ako sa iyo, napakadaling paniwalain mo. Matapos makumpirma na hindi naman talaga galit ang kabilang partido, nag-relax siya. Sige, bubuksan ko na ang pinto, mas mabuting layuan mo ako, baka masaktan kita. Sabi ng nasa labas. Masunurin din siyang tumakbo palayo ng kaunti, at maya-maya, ang pintong mahigpit na nakasara ay nagsimulang dumagundong at yumanig. Ang tunog ay mas marahas kaysa dati, na nagpapahintulot sa kanya na kumpirmahin na ang lakas ng kabilang partido ay talagang tumaas ng husto, naging mas malakas kaysa dati. Nagbigay ito sa kanya ng kaunting kumpiyansa sa kabilang partido, at nadama niya na sa pagkakataong ito ay talagang may pagkakataon ang kabilang partido na buksan ang pinto. Mabilis na dumating ang pag-asa, at sa marahas na paggalaw sa labas, dahan-dahang bumukas ang pintong mahigpit na nakasara, na nagpapakita ng maliit na puwang. Nang tumagos ang liwanag sa labas sa dilim, hindi niya maiwasang mapatitig sa liwanag na hindi pa niya nakikita, nanginginig ang buong katawan. Kaya ito ang maalamat na ilaw. Kahit na ipinanganak siya mula sa kadiliman, mayroon siyang likas na pananabik at pagnanais para sa gayong liwanag. Ang kislap lamang ng liwanag na ito ang nagbigay daan sa kanya na maunawaan na ang labas ng mundo ay hindi mabilang na mas kapana-panabik kaysa sa lugar kung saan siya ipinanganak. Hindi ko mabuksan. Ang taong nasa labas ng pinto ay hirap na sumigaw. Naabot ko na ang aking limitasyon. Magmadali, pumasok sa aking space-time river at kakalagkarin kita palabas. Nang bumagsak ang kanyang boses, mula sa siwang ng pinto, isang malaking ilog ang bumuhos sa walang katapusang kadiliman. Hindi na siya nagdalawang isip at bumulusok sa ilog. Kaagad pagkatapos, naramdaman niya ang isang mahiwagang puwersa na humila sa kanya patungo sa pintuan. Halos pagkalabas niya sa siwang ay muling sumara ang nakabukas na pinto. Ang space-time river na hindi pa ganap na naka-atres ay naputol pa, habang nananatili sa kadiliman. Hindi niya alam ang tungkol dito, sa sandaling ito, sinusubukan niyang lumangoy sa ilog. Nang mapuno ng liwanag ang kanyang paningin, sa wakas ay nakita niya ang figure na sumama sa kanya sa hindi mabilang na taon. Bahagyang namumula ang sulok ng bibig ng tao, ngunit paimpel niyang pinunasan iyon na parang walang nangyari, nakangiti habang nakatitig sa itim na masa na lumulutang sa ibabaw ng kanyang space-time river. Hello, nagkita na tayo sa wakas. Marshall Peak, Kabanata 5976. Sister and Brother. Sa pagsasalita nito, hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Mo, ano ang iyong pangalan? Hinding-hindi niya makakalimutan ang unang pagkikita nila. Ang tahimik at maamong babae ay may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig habang nakatayo sa ere, nakangiti sa kanya. Ano ang kanyang pangalan? Hindi niya alam kung ano ang pangalan niya, ni hindi niya alam na may pangalan pala sa mundong ito. Bago siya makilala, ang kanyang mundo ay napuno ng walang katapusang kadiliman at patay na katahimikan. Ito ay dahil nakilala niya ito kaya ang kanyang mundo ay may boses, isang pakiramdam ng pag-asa, hanggang ngayon kapag nakita niya ang liwanag. Hindi ko alam kung ano ang pangalan ko. Ungol niya nang maramdaman niya ang babaeng nasa harapan niya. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng kababaan, na para bang isang kalapastanganan ang pagtitig sa kanya. Wala kang pangalan. Lumipad sa kanya si Mo bago biglang pumalakpak at ngumiti. Oo, nakikita ang iyong kulay ay itim na parang tinta, kaya tatawagan kitang Black Ink. Black Ink. Mahina niyang ungol, unti-unting naging masaya. Ang pangalan ko ay Black Ink. Mayroon din siyang sariling pangalan, at ito ay isang pangalan na ibinigay sa kanya ni Mo.
Lihim siyang nagpasya na hinding-hindi niya mawawala ang pangalang ito. Isang araw, ipapaalam niya sa lahat ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang kanyang hitsura ay medyo naiiba sa Mo. Si Mo ay may mga kamay at paa, isang ulo at isang katawan, at siya ay may suot na magagandang damit. Gusto niya rin. Sa pag-iisip na ito, ang bilog na itim na hugis ay nagsimulang masira, unti-unting nagbabago sa hugis ng Mo. Nagtataka siyang tumingin sa kanya si Mo. Alam mo rin ang transformation technique. Ngunit hindi mo ito magagawa, hindi ka maaaring mag-transform sa aking hitsura. Nagtanong ang Black Ink. Bakit? Matiag ang ipinaliwanag ni Mo, dahil lahat ay natatangi sa mundong ito. Hindi masyadong naintindihan ng Black Ink, ngunit dahil sinabi iyon ni Mo, tiyak na totoo ito. Sayang nga lang at hindi siya makakatulad ng hitsura nito, siguradong ito na ang pinakamagandang anyo sa mundo, naisip niya sa sarili. Pero ano ang ita-transform ko? Tanong ni Black Ink. Maganda ang orihinal mong anyo. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Pero kung gusto mo talagang magbago, pabor lang. Ano? Maging ganito. Iniunat ni Mo ang kanyang dalawang kamay at ngumisi ng masama habang pinipisil at kinurot siya saglit. Hindi tumanggi si Black Ink, pinayagan siyang gawin ang gusto niya. Pagkaraan ng ilang sandali, napatras si Mo ng ilang hakbang at seryosong tumingin sa Black Ink bago tumango bilang kasiyahan. Sige, iyon na. Iniunat ni Black Ink ang kanyang kamay sa kanyang harapan at nakatitig sa kanyang maliit na palad, lubos na nalilito. Tila nakikita ang kanyang pagkalito, nagkusa si Mo na ipaliwanag. Ito ang hitsura ng aking nakababatang kapatid na lalaki, ngunit namatay siya noong siya ay napakabata. Maaari mong gamitin ang kanyang hitsura mula ngayon. Oh, masunuring sagot ni Black Ink. Muling tumangala si Mo sa profound gate at tuwang-tuwang sumugod. Ang gate na ito ay isang kayamanan. Pagkatapos kumain ng isang piraso ng aking space-time river, dapat kong alisin ito. Lumingon siya sa Black Ink at nagtanong. Ito ang gate ng bahay mo, gusto mo pa ba? Mabilis na ikinaway ni Black Ink ang kanyang kamay. Ayoko, kunin mo. Sinong may gusto ng ganito? Tumanggaw si Mo. Kung gayon ay hindi ako tatayo sa seremonya. Muling lumitaw ang space-time river at bumalot sa kakaibang pinto. Marahil ito ay dahil ang isang bahagi ng space-time river ay nahulog sa pintuan, sa pagkakataong ito, madaling itinago ito ni Mo. Tara na. Tawag ni Mo kay Black Ink bago siya inakay palayo. Sa kalagitnaan, tinanong ni Black Ink ang tanong sa kanyang puso. Mo, ano ang kamatayan? Kamatayan. Kung ang isang tao ay namatay, hindi na nila makikitang muli ang kabilang partido, at ang taong iyon ay mabubuhay lamang sa mga alaala ng iba. Ano ang isang maliit na kapatid na lalaki? N. Isang kamag-anak na ipinanganak mula sa parehong mga magulang. Kung gayon, ako ba ang iyong kapatid? Tama. Mula ngayon, ikaw ang aking nakababatang kapatid. Ikaw din ang aking nakababatang kapatid. Hindi, ako si elder sister, ako ang sixth elder sister. Ano ang isang elder sister? Si elder sister ay kamag-anak din na ipinanganak mula sa parehong mga magulang. Hindi ba maliit na kapatid ang tawag dyan? Oy, sinasabi ko sa iyo, bilang isang nakababatang kapatid, dapat kang magsalita ng mas kaunti. Kung masyado kang magsalita, magdikit ang bibig mo at hindi mo na maibuka pa. Tinakpan ni Black Ink ang bibig niya sa gulat. Ina, saan nanggaling ang batang ito? Yung sinabi ko sa iyo noon, yung nakatatak sa likod ng kakaibang pintong iyon. Iniligtas mo ba siya? Isang grupo ng mga tao ang nakapalibot kay Mo at Black Ink, lahat sila ay nakatingin sa kanila ng may pagtataka. Mahigpit na hinawakan ng Black Ink ang damit ni Mo at nagtago sa likod niya. Hindi niya alam na napakaraming tao sa mundong ito, at bawat isa sa kanila ay may iba't ibang anyo. Hindi nakakagulat na sinabi ni Mo na ang lahat ay natatangi. Bata, ano ang iyong pangalan? May nagtanong. Umiling si Black Ink at hindi sumagot, seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang nagsasalita ay naaawa na nagtanong. Siya ba ay isang pipi? Tumawa si Mo at sinabing. Siyempre hindi, mahiyain lang ang mga bata. Medyo kakaiba ang batang ito, hindi ko pa nakikita ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Ina, alam mo ba kung ano ang iniligtas mo? Hindi ko alam, pero siya lang ang nakulong sa loob ng pintong iyon, sobrang nakakaawa. Dahil na-encounter ko na siya, hindi ko siya basta-basta mapapansin. Sana lang alam mo ang ginagawa mo. Huwag kang mag-alala, napakahina niya. Bagamat medyo kakaiba ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay wala siyang magawa. Babantayan ko siya. Buti, ngayong talamak na ang monster race at ang human race ay nasa mahirap na sitwasyon, hindi namin kayang bayaran ang anumang problema.
Ito ang unang pagkakataon na may nakilala siyang iba maliban kay Mo. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pinaalis ni Mo ang Black Ink para magpahinga. Sa mga sumunod na araw, habang dahan-dahan silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa, alam ng lahat na ang Black Ink ay hindi isang pipi, at naiintindihan din ng Black Ink ang relasyon sa pagitan ng mga taong ito at ni Mo. Ang 10 sa kanila ay may malapit na relasyon at tinawag ang isa't isa na magkakapatid. Si Mo ay nasa ika-6 na ranggo sa 10, kaya sa pagbabalik, hiniling ni Mo sa kanya na tawagan siya ng 6th elder sister. Dahil siya ang pinakabata, tinawag siyang Little 11 ng lahat. Sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang isang nakatatandang kapatid na babae at kung ano ang isang nakababatang kapatid na lalaki. Nakakita pa siya ng kamatayan. Sa panahong iyon, nang ang ancient monster race ay gumawa ng kalituhan at ang human race ay sumikat, ang buong Starry Sky ay naligo sa apoy ng digmaan. Hindi mabilang na mga tao ang nawalan ng buhay sa mga dakilang labanan. Para sa isang pag-iral na palaging nakatatak sa likod ng isang pinto, biglang nakakita ng hindi maisip na eksena ay lubhang nakagigimbal. Dahil sa kanyang relasyon kay Mo, sinimulan na rin niyang ituring ang kanyang sarili bilang isang tao. Sa pagmamasid kay Mo at sa iba pang 9 na tao na nagmamadali sa buong araw, gusto rin niyang tumulong. Nais niyang patayin ang lahat ng ancient beast at bigyan ang human race ng mapayapang tirahan. Nagsimula siyang magtanim, ngunit ang heaven-opening realm ng human race ay sadyang hindi angkop para sa kanya. Kahit anong pilit niya, mahirap para sa kanya na mapabuti ang kanyang paglilinang. Hanggang sa isang pagkakataon na hindi niya sinasadyang naramdaman ang pagdagsa ng enerhiya mula sa kaibuturan ng puso ng human race na katutubo niyang iginuhit ang invisible energy na ito sa kanyang katawan at pinino ito. Nararamdaman niya talaga ang sarili niyang nagiging mas malakas. Ang pagtuklas na ito ay parehong nagulat at natakot sa kanya. Nagulat siya na nakahanap na siya ng paraan para magsaka, ngunit natatakot din siya na hindi pa niya narinig ang ganoong paraan ng paglilinang. Agad niyang hinanap si Mo, gusto niyang tanungin ito. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Mo ay nakikipaglaban sa labas, at sa oras na bumalik siya makalipas ang ilang dosenang taon, ang Black Ink ay malinaw na naging mas malakas. Nahirapan ang Black Ink na kalimutan ang kagalakan sa mukha ni Mo habang natutuwa ito sa pagtaas ng lakas nito. Hindi mabigkas ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig, ngunit biglang napagtanto ng Black Ink na hindi ito masamang ideya. Hanggat masaya si Mo, ano pa ba ang mahalaga? Nahanap na ang tamang paraan ng paglilinang, biglang tumaas ang lakas ng Black Ink. Isang araw, ang kanyang lakas ay lalago hanggang sa punto kung saan maaari siyang tumuntong sa larangan ng digmaan. Hindi siya binigyan ni Mo ng anumang katanji tanging pagtrato dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang unang labanan, lumahok lamang siya sa digmaan laban sa monster race bilang ang pinakaordinaryong sundalo ng human race. Kung tutusin, isa si Mo sa 10 human race commander noong panahong iyon at may mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, kaya imposible na palagi siyang nasa tabi niya. Sa labanang iyon, ang kanyang hukbo ay tinambangan ng mga ancient monster race at ang buong hukbo ay nawasak, na nagresulta sa mabibigat na casualty. Matapos matanggap ang balita, mabilis na sumugod si Mo upang tumulong, ngunit sa oras na dumating siya sa larangan ng digmaan, natapos na ang labanan. Inakala niya na ang Black Ink ay nakatagpo ng isang uri ng kamalasan, ngunit ngayon ay nakakita siya ng isang nakakagulat na eksena. Sa orihinal, ang human race, na naging isang ganap na kawalan sa mga tuntunin ng lakas, ay nanalo sa labanang ito. Bagamat nagbayad sila ng malaking halaga, hindi bababa sa 30% ng kanilang puwersa ang napanatili. Tungkol naman sa Black Ink, nakatayo siya sa gitna ng bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, ang mga ancient monster race sa paligid niya ay nakayuko at tumatawag sa kanya habang ang mga natitirang sundalo ng kanyang hukbo ay sumisigaw. Nang maglaon, nalaman ni Mo na sa pinakakritikal na sandali, ginamit ng Black Ink ang kanyang sariling lakas upang pilitin ang maraming monster race master na sumuko sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang panghuling tagumpay. Hindi makapaniwala si Mo. Sa sandaling ito lamang niya napagtanto ang kakaibang kapangyarihan ng Black Ink. Tila ito ay isang kakaibang kapangyarihan na maaaring baluktutin ang kalikasan ng isang tao. Walang pagpipilian ng Black Ink kundi ang magsalita ng tapat kay Mo tungkol sa kanyang mga karanasan sa paglipas ng mga taon. Kung tungkol sa paggamit ng sarili niyang lakas para supilan ang monster race, ito ay isang spur-of-the-moment na desisyon, isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Sa unang pagkakataon, pinagsabihan siya ni Mo. Medyo nataranta ang Black Ink. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang mali, ngunit sa paghusga sa reaksyon ni Mo, sigurado siyang may nagawa siyang mali. Matapos siyang pagsabihan, hindi napigilan ni Mo na mapabuntong hininga, sinabing hindi niya kasalanan, bago umalis.
Sa pagtingin sa naliligaw na likod ni Mo, si Black Ink ay lihim na nanumpa na hindi na niya gagamitin ang pamamaraang ito upang muling magtanim, ni hindi niya gagamitin ang sarili niyang lakas para supilan ang sinumang buhay na nilalang. Gayunpaman, sa buhay, hindi lahat ay maaaring matupad ang mga inaasahan. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng human race at monster race, mas naging tense ang sitwasyon. Bagamat ang human race ay may 10 martial ancestors, marami rin ang mga ancient beast. Ang sitwasyon ay nagiging mas disadvantageous para sa human race, na marami sa kanila ay bumaling pa sa monster race at kusang loob na maging alipin. Ang Black Ink, na lumahok muli sa panahon ng digmaan at nakasaksi ng hindi mabilang na pagkamatay, sa wakas ay hindi na nakapagpigil at muli niyang ginamit ang sarili niyang lakas upang sirain ang isipan ng mga human race cultivator na tumalikod sa kanya. Sa panahon ng pagbaluktot na iyon, walang sinuman sa buong larangan ng digmaan ang naligtas. Maging ang marami sa mga puwersa ng monster race ay naapektuhan. Sa labanang iyon, ang hukbo ng human race, na matagal nang hindi nakakita ng liwanag, ay nakakuha ng kompletong tagumpay.